Kung mapapansin din natin, 'di ba, sa mga nangangaral ngayon, hindi naman natin nilalahat po. Kumbaga, ibig sabihin lang yung mga kadalasang napapakinggan natin, iba sa dating pangangaral. Yung nangangaral ngayon, sinasabi nila about na sa mahal ka ng Panginoon, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya parurusahan. Kaya parang pumapasok na lang sa isip ng mga tao na kahit ano lang yung gawin nila, kahit gumawa sila ng masama o kasalanan, parang yung panahon nung time ni Eva na tinuksosan ng ahas sa pamamagitan ng ahas, pero yung diablo yung nasa likod nun. Sabi niya, mahal ka naman ng Panginoon, okay lang yan. Kahit wag mo nang sundin yung salita ng Panginoon, yung sinasabi sa'yo na bawal mong kainin yan. Parang sa panahon natin ngayon, lumalaganap yung ganun turo na mahal ka naman ng Panginoon, okay lang yan. Hindi ka niya parurusahan. May ilan na nakatanggap ng mensahe regarding dun sa John 3:16 na iniisip nila, basta ako, manampalataya lang ako, ligtas na ako. Basta ako, manampalataya lang ako, kahit gumawa na ako ng kasalanan, iligtas pa rin ako ng Panginoon. Hindi niya ako parurusahan dahil nananampalataya ako sa Kanya. Pero tingnan nga natin kung ano ba talaga yung tinatawag doon na ibig sabihin sa John 3:16. Kung manampalataya lang ba tayo sa Panginoon ay maliligtas ba tayo? Basahin nga natin yung ibang kasunod doon. John chapter 3 verse 16. Sabi rito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ngayon, basahin naman natin dito sa John chapter 3 verse 19. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan. Ibig sabihin, naparito ang Panginoon sa ating sanlibutan. At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Ibig sabihin, mas inibig pa ng tao ang pagiging makasalanan, ang pagiging masama kaysa sa Panginoon, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. So, ibig sabihin, hindi nagre-represent na tayo manampalataya lang sa Panginoon ay maliligtas na tayo. Kundi sinasabi ng Panginoon, kung tayo mananampalataya sa Kanya, tayo ay iiwas sa paggawa ng masasama. Kundi mas pipiliin natin ang ilaw kaysa sa kadiliman. Ibig sabihin, kaysa sa pagkakasala o paggawa ng masama. At ituloy naman nating basahin dito sa John chapter 3 verse 20. Sabi dito, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw. Ayan, malinaw na malinaw. Ang gumagawa ng masama o pagkakasala ay naggalit sila sa Panginoon. Di ba ang nagre-represent sa ilaw ay ang Panginoon? At hindi lumalapit sa ilaw. Yung gumagawa ng masama tapos hindi pa lumalapit sa Panginoon upang magsisi. Paano na yun? Sabi rito, upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Kaya pala ayaw niyang lumapit sa Panginoon dahil ayaw niyang masaway yung kanyang mga gawa. Dahil gusto niya gawin niya yung bagay na alam niyang mali, na hindi siya lumalapit sa Panginoon para siya magsisi. At kung siya magsisisi, tutulungan siya ng Panginoon para magbago. Pero ang iniisip niya, ayaw pa rin niya magbago dahil mahal niya ang kasalanan at ang gusto niyang masama ay patuloy na namumutawi sa kanyang laman. So, ibig sabihin, mas pinipili pa niya ang bagay na masama kaysa sa Panginoon. Kaya ayaw niyang lumapit dahil siya ay, ibig sabihin, ayaw na niyang magbago o ayaw niyang magsisi. Tapos iisipin pa ng tao na nakarinig ng siya ay manampalataya lang, ligtas na siya, hindi na siya mapapano. Ang Panginoon ay nasa kanya, ililigtas siya. Parang tapos gagawin na niya, ang Panginoon na bahala sa akin, basta ako nananampalataya lang ako. Kahit gawin ko na yung mga bagay na kahit alam kong mali, alam kong kasalanan, alam kong masama, ito nang hilig ko ito ang gusto ko dito ako masaya Bahala na yung Panginoon. Kumbaga, iisipin, parang yung sinabi ng Panginoon, mas pinili mo pa ang kadiliman, ang pagkakasala, ang kasamaan, kaysa sa akin na ilaw. Na imbis na masinagang kita ng aking ilaw, ayaw mo magpaliwanag, kundi ang ilaw na binibigay ko sa iyo ay patuloy mong pinupundi. Kaya sa tingin mo, kung ikaw ay bibigyan ko ng ilawan at patuloy mong pinupundi, ano pang mangyayari sa iyo? So, ibig sabihin, ano pang aasahan ng tao na patuloy niyang pinupundi ang ilaw na binibigay sa kanya? Na ibig sabihin, ang Panginoon ay nandyan para na sa iyo. Lumapit ka sa Kanya, magsisi ka, magbago ka. Pero ang ginagawa mo, ayoko. Dahil gusto ko yung ginagawa ko, bagamat alam mong mali.
Pero ang ayaw ng Panginoon, ayan, di ba nakita naman natin doon sa istorya sa Biblia, yung panahon ng Sodoma at Gomora, panahon ng Noah's Ark, di ba mga ginuno ng Panginoon yun? Dahil ayaw niya nga sa mga masasama, ayaw niya sa mga nagkakasala. Kung di gusto ng Panginoon ay mamuhay na may kabanalan, mamuhay ayon sa kanyang salita, at lumakad sa sinabi ng ating Panginoon, kaya siya naparito sa lupa. Hindi niya sinabi ng Panginoon na naparito siya sa lupa, manampalataya lang sa salita, tapos hindi mo na ginagawa. Hindi ganun, napakalabong mangyari. Kaya ibig sabihin, nakapangingilabot kung ang paniniwalaan natin ay manampalataya lang tayo, ay tayo maliligtas na. Kung sa bawat napapakinggan din natin, sa bawat mga salita, mga pangangaral, ay puro about sa kwento lang at hindi man lang natin napapakinggan ang paghahanda sa malapit na pagbabalik ng Panginoon, ay maiisip ba natin sa ating sarili na tayo ay maghanda dahil alam nating malapit nang bumalik ang Panginoon, o tayo ay pinapatulog lang upang tayo hindi maging handa at ginagawa sa mga ganitong pamamaraan para tayo ay hindi ma-aware sa mga nangyayari na malapit nang bumalik ang Panginoon. At lalo rin ba nating magagawa na maghanda at lumapit sa Panginoon, magsisi, magtapat at patuloy na maging anis sa Panginoon kung ang napapakinggan natin ng mga bagay na ating naririnig ay puro lamang sa kwento at puro sa kung ano-anong bagay na hindi natin ikahahanda? Tayo ba ay dapat kabahan kung ganito ang ating mga napapakinggan? James chapter 2 verse 19. Sabi dito, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Datapot ibig mo bagang malaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? So, ibig sabihin sa verse na ito, maging ang diablo rin pala ay nananampalataya sa Diyos. Yun nga lang talaga, parang ibig sabihin, ganito rin, may nananampalataya sa Diyos dahil napakinggan niya na ang aral, manampalataya ka lang sa Diyos, ligtas ka na. At wala nang mangyayari sa iyong masama dahil ang Diyos ay patuloy nasa sa iyo. Basta sinabi mo lang at manampalataya ka. Pero hindi mo namang ginagawa. So, ibig sabihin, parang demonyo rin na hindi namang ginagawa. Dahil kung ginagawa ayun ng demonyo, hindi na siya nagiging masama. At ano pa yung ibig sabihin dito? Meron pa siyang sinasabi dito na ang pananampalatayang patay o ang pananampalatayang walang gawa ay baog. 'Di ba? Parang kung iisipin natin, parang ibig sabihin ng baog, alam ba natin yung ibig sabihin ng baog? Yung parang walang kabuluhan, yung parang isang taong imbis na manganganak, tapos hindi naman siya nanganak kasi baog nga siya. Parang ganun. Binigyan tayo ng salita ng Panginoon para gawin natin yung kanyang mga salita, pero hindi naman ginagawa. Ibig sabihin, walang nagmamanifest, walang nangyayari. Kaya ang tawag sa kanya ay baog. Ngayon, kung tinawag siyang baog, sa tingin ba natin sila ay kalulugdan ng Panginoon, bagamat sinabihan na sila na baog, na may pananampalataya na hanggang salita, ngunit wala namang mga gawa? Hindi po itinutukoy ng lingkod ninyo sa mga taong literal na buog. Ito po ay isang example na nakabase dito sa Biblia o base sa sinasabi ng Panginoon doon sa mga taong winawalang kabuluhan lang ang bagay na pananampalataya. Naiisipin nila sila'y manampalataya lang, ligtas na sila. Pero ang tawag sa kanila ng Panginoon ay baog. Pero hindi po ito literal na baog. Ito ay symbolikal na ibig sabihin walang kabuluhan yung bagay na pananampalatayang walang gawa. Parang ganito, magbigay tayo ng example. Kunyari yung isang lalaki na nangliligaw dun sa isang dalaga, sasabihin niya, mahal kita, gagawin kong lahat para sa'yo para mapaibig kita. Pero hanggang salita lang pero hindi ginagawa. Parang ganun din, sasabihin natin, tayo nananampalataya sa Panginoon. Ngayon, paano tayo mananampalataya sa Panginoon? So, ibig sabihin, gagawin natin ang salita o pinapagawa ng Panginoon dahil nananampalataya tayo sa Kanya. Hindi ibig sabihin, sinabi lang natin, tapos wala na tayong gagawin at iniakala natin sa isip natin, tayo ligtas na. Hindi tayo parurusahan ng Panginoon. At ang Panginoon ay patuloy na sa atin. Napakamali po iyon. Iyon po ay talagang malilin lang ang isang tao na nakarinig ng ganong pabalita. Kaya ibig sabihin, hindi lang sa pamamagitan ng salitang pananampalataya, kundi ibig sabihin sa salitang pananampalataya na mayroong gawa.